Sa bayan ng Mindoro ay may magkapatid na sina Dondon at Nan. Si Dondon ay nakakabatang kapatid na lalaki ni Nan. Nagkamalay si Dondon na walang nadatnang ina. Ang kanilang ina ay namatay sa panganganak sa kanya. Kaya lumaki ang magkapatid na tanging ang ama lamang ang kanilang kasama. Ang kanilang ama na mahigit 50 taong gulang lamang ay mukha na itong 70 taong gulang. Umaga pa ay aalis na ito para bisitahin ang maisan sa bukid. Itinaguyod sila ng kanilang ama sa pagtatanim at pagbebenta ng mga gulay at prutas. Si Nan, na matanda ng 3 taon kay Dondon, ay naging matured na sa murang edad nito. Bata pa ito ay marunong ng magluto, maglaba at maglinis ng bahay. Nasa high school na si Nan at elementarya, si Dondon, nang maramdaman niyang nahihirapan na ang kanyang ama at hindi rin ito na itago sa mga mata ni Dondon. Alam niya na maganda at mataas ang pangarap ng kanyang ate. 1 taon na lamang ay magkolehiyo na ito. Pagkatapos ng 3 taon ay siya naman. Habang nasa eskwelahan ay malalim ang iniisip ni Dondon. Pag-uwi ni Dondon ay nakita niyang nagluluto si Nan ng hapunan. Mukha itong pagod na pagod. Meron siyang assignment na tanging si ate niya ang makatulong. Dumiretso ito at kumuha ng walis at naglinis. Kinalimutan na niya ang tungkol sa assignment. Habang nakahiga si Dondon ay nakikita niya ang sarili na isang sundalo, ang kanyang pangarap. Nakikita niya ang ibang kapitbahay na may anak na sundalo. Sa murang edad ni Dondon ay marami na siyang pangarap. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang ama at ang kanyang ate. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na mag-aaral siya ng mabuti. Sa klase ay laging nangunguna si Dondon. Masarap ng ngiti ang masisilayan sa kanyang mga labi. Isang araw ay nadatnan ni Dondon na umiiyak ang kanyang ate. Nilapitan niya ito at kinausap. Sinabi ng ate niya na pagkatapos niyang makapagtapos ng high school ay pupunta siya ng Manila para magtrabaho at magpapadala siya ng pera para sa pag-aaral nito. Sinabihan din siya ng kanyang ate na mag-aral mabuti at huwag pabayaan ang kanilang ama. Malalim na nag-isip si Dondon, 17 taong gulang si Nan at mag-15 taong gulang na siya. Nag-isip ng malalim na alala ang lahat ng paghihirap ng ate niya. Naisip niya kung paano ito kinaya ni Nan na lumaki silang walang ina. Ilang buwan na lamang at magtatapos na ito ng high school. Nakikita niya ang mga luha nito. Kinabukasan naka-complete uniform, itong umalis. Ngunit naglagay din ito ng ekstrang damit sa bag. Si Dondon ay makikitang tumutulong sa palayan, sa pag-aani ng palay hanggang magtanghali. At tumulong naman ito mag-uling sa hapon. Nang matapos ang trabaho ay agad itong naligo, nagbihis at umuwing naka-uniform. Nagpapasalamat siya sa kapatid ng kanyang kaklase at binigyan siya ng trabaho. Kailangan niyang mag-ipon. Araw-araw ay ganoon ang ginagawa niya. Nagtataka naman si Nan dahil maaga pa ay tulog na si Dondon. Hindi na ito lumalabas para sumama sa mga kaibigan. Wala siyang kaala-alam na pagod ito sa maghapong trabaho sa bukid. Lumipas ang mga buwan at dumating ang araw ng pagtatapos ni Nan sa high school. Masaya itong umakyat ng entablado at kinuha ang diploma. Wala nang ginawa si Nan kundi ang maglinis at ang magligpit. Nalalapit na ang kanyang pag-alis. Tutungo ito sa Manila para magtrabaho, para masuportahan niya ang pag-aaral ng kanyang bunsong kapatid. At para na rin mabawasan ang bigat ng trabaho ng kanyang ama. Isang gabi ay nilapitan ni Dondon ang kanyang ate habang nakaupo ito sa kawayang upuan na nasa ilalim ng punong kahoy. May iniabot itong isang sobre. Binuksan ito ni Nan para lamang magulat malaking halaga ang laman nito. Bago pa ito makapagtanong ay inunahan sa siya Dondon. Ate, hindi naman ako mahilig mag-aral. Masakit ang ulo ko tuwing makakita ako ng libro, papel at ballpen. Matagal na akong wala sa eskwelahan. Matagal na akong nagtatrabaho sa bukid. Naisip ko na masasayang lang ang pagod mong magtrabaho sa Manila, wala naman akong plano na mag-aral pa. Kaya naisip ko, ate, ikaw na lang. Pupunta ka ng Manila para mag-aral, hindi para magtrabaho bilang katulong. Tuparin mo ang pangarap mo kaya ka namin suportahan ni tatay. Umiyak si Nan, niyakap ang bunsong kapatid. Tinanong siya ni Nan kung alam ng tatay nila. Ipinakita ni Dondon kay Nan na masaya siya. Sinabi niyang alam na ng tatay nila. Ang katotohanan ay alam na talaga ng ama nila. Isang araw habang nagtatanim ng palay si Dondon, ay nakita ito ng kanyang ama. Pasugod na sinuntok nito si Dondon. Ang buong akala ng ama nito ay nasa eskwelahan ito. Kaya laking gulat niya nang makita ito sa bukid.
Nagkasagutan sila hanggang sa ipinaliwanag ni Dondon sa ama nito ang dahilan. Sinabi niyang ang plano ng kanyang ate ay magtrabaho bilang katulong sa Manila at suportahan ang pag-aaral niya. Para mapagaan ang trabaho ng kanilang ama, tahimik na nakikinig ang ama, tuloy-tuloy si Dondon sa pagsasalita. Sinabi niyang aksidenteng nabasa nito ang diary ni Nan. At halos lahat ng pahina ng diary nito ay laging nakaakibat ang salitang magiging magaling akong engineer balang araw. Sa lahat ng pahina ng diary nito ay walang pagsisisi kahit nahirap ito. Tumayong ina mula nang mamatay ang ina sa panganganak sa kanya. Niyakap ng ama si Dondon at tinanong, "Paano na ang pangarap mong maging sundalo?" Medyo nalungkot ang mukha nito na may halong pagtataka. Paano nalaman nito na gusto niyang maging sundalo? Sinabi niya sa kanyang ama na makapaghintay iyon. Mag-aaral siya pagkatapos ng kanyang ate. Niyakap ng mahigpit si Dondon ng kanyang ama. Sinabi nitong, "Mabigo man ang ate mo, susuportahan kita anak. Magbebenta ako ng lupa para sa pangarap mo." Doon nagtapos ang usapan ng mag-ama. Makikitang sakay ng bus si Nan papuntang Manila, baon-baon ang pangarap nito. Nag-enroll ito sa eskwelahang alam niyang kakayanin nilang suportahan. Habang sa probinsya si Dondon ay naging abala sa trabaho. Maaga pa ay makikita mo siyang naghahakot ng mga kahoy, nagtatanim ng palay, nag-aani ng mga prutas, maging ang pagkukumpuni ng mga sirang bahay ay ginawa na niya. Masaya itong nagpapadala ng pera sa kapatid niya. Habang sa Manila, naman ay natuklasan ni Nan na hindi pala ganun kadali ang buhay. Hindi kasya ang perang pinapadala sa kanya galing sa probinsya. Lingid sa kaalaman ng mag-ama, sa probinsya ay nagtatrabaho si Nan bilang waitress sa gabi, pandagdag sa tuition fees at renta ng kanyang kwarto. Hindi na niya ito sinabi sa ama at kapatid. Bakasyon ng eskwelahan, sa halip na magbakasyon si Nan ay itinudo nito sa trabaho ang kanyang oras halos lahat ng part-time na pagkakaperahan. Habang sa probinsya ay ganun din ang ginawa ng mag-ama. 1 taon na lang at magtatapos na si Nan. Walang katapusang kasipagan ang makikita sa mag-ama habang nagtatrabaho sa bukid. Bunga na pagsisikap at determinasyon sa buhay, araw ng kanyang pagtatapos. Hindi sumagot ang kanyang kapatid at ama sa kanyang sulat para umattend sa graduation nito. Umaga pa abala na ang lahat sa venue ng kung saan gaganapin ang kanilang graduation. Palingon-lingon si Nan ngunit hindi niya nakikita ang mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Hanggang sa pangalan na niya ang tinawag, halos ayaw niyang umakyat sa stage na paluha ito. Tinawag ulit ang kanyang pangalan. Tumayo at humakbang pagdating niya sa stage ay kitang-kita niya ang mag-ama na nakatayo sa kalayuan. Isang masayang ngiti ang makikita sa kanyang mga labi. Nagbigay pa umanhin ito at bumaba. Lumapit sa mag-ama. Tinanong niya kung bakit ito hindi nagpakita at may imbitasyon naman. Nagtulakan, ang mag-ama sinabi nilang nahihiya silang magpakita at nakita nilang halos lahat ay mukhang mayaman. Natakot silang pagtawanan si Nan ng kanyang mga classmate na siya pala ay mahirap lamang. Masayang sinabi ni Nan na alam ng buong classmate niya ang kanyang pinanggalingan. Alam din ng mga kaibigan niya na ang pamilya niya ay farmers, construction workers, lahat ng trabaho ginagawa para sa kanya. At may ibinulong si Nan kay Dondon. Sinabi niyang, "Alam ko din na kunwari ay ayaw mong mag-aral, na kunwari ay masakit ang ulo mo, makakakita ka lamang ng libro at ballpen. Alam ko na pangarap mong maging sundalo." Umiyak si Dondon. Sinabi nito sa kapatid na hindi siya nagsisisi sa kanyang desisyon. Nilingon ni Nan ang kanyang ama. Sinabi nito na alam niya din na minsang sinabi ng tatay nito kay Dondon na pag nabiko si Nan sa Manila ay magbebenta ito ng lupa para naman sa pangarap ni Dondon. Ang maging sundalo, nagyakap-yakap ang pamilya, sama-sama silang umakyat sa entablado. Nagpalakpakan ang lahat. Habang busy si Nan sa pagbibigay ng order sa mga trabahador sa ginagawang gusali sa Makati City, ay busy din sa eskwelahan si Dondon. Umaga pa ay handang-handa na itong pumasok. Habang ang kanilang ama ay patuloy ang ginagawa, pero hindi na kagaya ng dati na. Mula madaling araw matatapos ng wala ng araw, hindi na ito pinigilan pa ng kanyang 2 anak. Sinabi kasi nito, magkakasakit siya kung magtambay lamang ito sa bahay. Ito ay kwento na maari nating gawin sa realidad, ang walang kondisyon na pagmamahal sa bawat isa.
ang tunay na suporta sa pamilya. Mangyari po lamang mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.